Umaga na at nakakubli ako sa apartment ko. Ang sinag ng araw ay humihiwa sa basag na blinds na parang hinintay ako. Bukas ang journal sa mesa ko. Ang mga pahina nito ay bahagyang kumikibot na parang may sariling pulso. Nakabenda pa rin ang kamay ko mula sa blood pack kay Kaplan kagabi sa basement at ang malamig na bigat sa dibdib ko. Ang marka ng gutom ay hindi gumagalaw. Bumalik ang mga bulong mahina pero paulit-ulit tumutulo mula sa mga dingding na parang masamang nangungupahan. Hindi kasing lakas ng boses sa basement pero may sinasabi baka bantayan mo. Hintayin mo. Kung bagong alarm clock ko kayo, huhugutin ko kayo. Bulong ko at hinintangat ko ang kape ko na lasang pagsisisi at bulok na beans. Hindi ako nakatulog, hindi talaga. Tuwing pipikit ako, nakikita ko ang mga sigil na nagliwanag, nararamdaman ang kawit sa dibdib ko. Paulit-ulit ang mga salita ni Kaplan, nandito ka na. Walang balikan. Hindi ko sigurado kung ano ang ito, tagabantay si Sidlan o sadyang bagsak, pero nakulong ako. Ang journal, ang tanging lead ko, kaya nakatitig ako rito. Sinusubukang i-decode ang malabong sulat ni Haro. May bagong pahina na nakita ko na hinintay ko na wala roon noon. Isang sketch ng gusali na may mga linyang nagkokonekta sa mga sigil sa anchor point sa pundasyon bubong. At tignan mo to sa apartment ko. Chinek ko ang floor plan sa list ko. Oo, marked ang lugar ko. Astig nakatira ko sa supernatural bullseye, daing ko kinusot ang mga mata ko. Sumigla ang mga bulong at isang anino ang kumislat sa blinds mabilis para maging ibon. Masyadong tao para wala lang. Natigilan ako, ang tasa ng kape ay kalahati na sa bibig at dahan-dahang lumapit sa bintana. Walang tao sa kalye, nananatili pa ang hamog sa mga sulok, pero sigurado akong yung nakahood na figura yun mula noon. Biglang nag-vibrate ang phone ko, text mula sa hindi kilalang numero. Huwag iwan ng libro. Natitig ako, tumitibok ang puso. Walang nakakaalam sa journal maliban kay Kaplan at hindi siya tipong magte-text. Kung ikaw tugutom ang pangit ng data plan mo, bulong ko at ni-block ang numero, pero nanginginig ang mga kamay ko. Umuugong ang mga bulong, halos natutuwa, at ang mga pahina ng journal ay nag-i-flip ng mag-isa, huminto sa talata. Ang mga tagamasid ay nagbabantay pero hinintay rin na nila. Huwag magtiwala sa mga nakakaalam ng sigil. Kinuha ko ang backpack ko, isinilid ang journal flashlight. At dahil paranoid na ako ngayon, kutsilyo sa kusina. Kailangan ko ng sagot at si Kaplan ang pinakamagandang pag-asa. Pumunta ako sa pinto niya, malakas na kumatok. Walang sagot, pero nawala ang chalk sigil na parang hindi kailanman nandun. Sinubukan ko ang doorknob, hindi nakalak. Tanga to, pero itinulak ko papasok, tinawag. Kaplan ako to. Gulo ang apartment niya, baliktad ang muebles. Basag ang mga larawan at wala siyang bakas. Mas malakas ang mga bulong dito, umuusal. Wala na. Wala na. May napansin akong note na nakapin sa dingding sa sulat kamay niya. Kinuha nila ako. Huwag sumunod. Ingatan ang libro. Bumagsak ang sikmura ko. Sino ang sila? Ang mga tagamasid yung nakahood. Sige, nasa sequel na ako ng conspiracy, bulong ko. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng pinsan ko. Kapag nagsalita ang bahay, makinig ka o umalis. Nagbibiro siya tungkol sa lumalangit-ngit na sahig, pero hindi structural ang mga bulong na to. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga paranormal researcher. Ang psychic imprints, kung saan ang matitinding pangyayari ay nagiiwan ng echo sa lugar tulad ng boses o anino. Sabi ng iba, hindi totoo. Ang iba naman, kaya buhay ang pakiramdam ng lumang bahay. Ang gusaling, to ay puno ng imprint at wala na si Kaplan. Isinilid ko ang note, inilak ang pinto niya, at bumalik sa lugar ko. Mas mabigat ang journal kailanman. Ang mga sigil, tagamasid, gutom, lahat lumalapit at ako ang tangang nag-sign up dito. Umupo ako sa mesa. Bukas ang journal, nagpaplano. Sabi ng sketch anchor point, ang apartment ko, kaya baka may sigil dito. Chinek ko ang mga dingding sahig, kahit ang kisame wala.
Pero tuloy ang mga bulong at humihigpit ang lamig sa dibdib ko na parang paalala ng gutom na nandito ito. Kailangan kong hanapin si Kaplan Sundan, ang nakahud na figura, at alamin kung ano ang gusto ng mga tagamasid. Sa ngayon, dito lang ako malapit ang journal, mas malapit ang kutsilyo. Nahihina ang sinag ng araw at masyadong tahimik ang gusali, parang hinintay ang hininga. Kahit ano ang darating, hindi ako handa, pero hindi rin ako tatakbo. Dumadapit ang dapit-hapon, sa lungsod ang langit ay puno ng pasa, salila at kahil, at nasa disyertong kalye. Ako ang journal sa backpack ko ay halos umiinit na parang uling. Nawala si Kaplan ang gulo niyang apartment at misteryosong note ay nakaukit sa utak ko. At ang text na yun, huwag iwan ang libro, ay nagpapatalon sa akin sa mga anino. Kumikislap ang mga ilaw sa kalye na parang kasing nerbiyos ko na nagdudulot ng kakaibang liwanag sa basag na simento. Bumalik ang mga bulong mas malinaw na ngayon. Hindi lang sa isip ko, kundi hinintay ako palapit na nagsasabi, "Halika, tingnan mo. Kung ito ay walang kwentang habulan, sisingilin ko kayo ng oras ko bulong ko." Pero tuloy ang mga paa ko hinintay. Patungo sa abandonadong lote, isang block, ang layo puno ng damo at nagkalat ang basag na salamin. Ang lote ay parang disyerto, napapaligiran ng lumulubog na chain link fence, at mas malakas ang mga bulong dito umugong na parang static. Mas mabigat ang backpack ko. Ang init ng journal ay kumakalat sa mga strap at kalahati akong kumbinsido na may sinasabi ito sa akin. Huminto ako, sinuri ang lote. Walang laman maliban sa tambak ng durog na bato kung saan dating nakatayo ang gusali. Makapal ang hangin tulad sa basement at naamoy ko ulit yung lumang libro. Insenso, isang bagay na sinauna. Humina ang mga ilaw sa kalye at isang anino ang gumalaw sa gilid ng mata ko, nakahuod matangkad na wala nang lumingon ako. "Hindi ako mahuhulog sa ninja tricks mo," sabi ko mahigpit ang hawak sa flashlight, pero ang boses ko ay maliit sa bukas na hangin. Pumasok ako sa lote, ang mga bota ko ay lumalangit-ngit sa graba at ang mga bulong ay naging matalim. "Tito, hukayin mo." Natigilan ako. Hukayin gamit ang ano kamay ko. Mali ang napili mo para sa arkeolohiya, bulong ko. Pero ang init ng journal ay kumakabog mapilit. Lumuhod ako sa tabi ng durog na bato. Itinulak ang mga ladrilyo at nakita ko ang metal plate kalawangin pero may ukit na O. Spiral/sigils. Tumibok ang puso ko. Hindi ito random. Konektado ito sa gusali kay Haro sa gutom. Binuksan ko ang plate gamit ang kutsilyo ko at isang mababaw na hukay ang lumitaw na may maliit na selyadong kahon sa loob, puno ng sigil. Umuugong ang mga bulong, halos natutuwa, at ang kahon ay malamig sa haplos na parang hinintay ang init ng mga daliri ko. Hindi ko binuksan, hindi dito, hindi ngayon. Isinilid ko ito sa backpack ko sa tabi ng journal na parang nanginginig na ngayon. Nagbago ang mga bulong, nagbabala. Darating sila. Tumakbo ka. Lumingon ako, ang sinag ng flashlight ay humiwa sa dapit hapon at nakita ko sila, dalawang figura nakahood, mabilis na gumagalaw mula sa kalye. Kumirot ang sikmura ko. Mga tagamasid. Ang sila ni Kaplan. Ayoko ng horror movie. Sprint bulong ko, pero tumakbo na ako, dumadaan sa lote, patungo sa isang eskinita. Tahimik ang mga figura, masyadong mabilis ang mga hakbang, at ang mga ilaw sa kalye ay namatay habang dumadaan ako. Itinapon ang mundo sa kulay abo. Sumisid ako sa eskinita, tumitibok ang puso at yumuko sa likod ng dumpster. Gulo ang mga bulong, magtago ka. Hintayin mo. At hinintay ko ang hininga, mahigpit ang hawak sa backpack. Tumigil ang mga figura sa bukana ng eskinita, ang mga hugis nila ay halos hindi makita sa dilim. Yumuko ang isa na parang inaamoy ang hangin at hinintay ko na narinig ko ang mahinang ugong tulad ng boses ng gutom. Lumipat sila at hinintay ko na susunog ang baga hanggang sa humina ang mga bulong. Wala na. Ligtas. Malakas ang salitang ligtas, bulong ko, at chinek ang kahon sa pack ko.
Malamig pa rin mahinang kumikinang ang mga sigil at mas mainit ang journal kailanman. Anuman ang nasa loob nito, bahagi ito ng puzzle. Siguro ang dahilan kung bakit kinuha si Kaplan. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng nanay ko. Huwag kunin ang hindi mo kayang bitawan. Tungkol sa masamang gawi yun. Pero ang kahon na to ay parang hindi ko maiiwan. At kakaibang kakatotohanan pinagtatalunan ng mga arkeologo, ang ritual caches, mga nakatagong bagay na inilibing para protektahan o ikulong ang isang bagay madalas na natutuklasan sa mga sagradong lugar. Sabi ng iba pamahiin, ang iba naman may kapangyarihan. Ang kahong ito ay parang ritual cache at hinintay ko na konektado ito sa pagkakakilala ng gutom. Bumalik ako sa apartment ko. Dumikit sa maliwanag na kalye, ang mga bulong ay gumagabay sa akin na parang creepy na GPS. Nasa labas si Kaplan nang huhuli ang mga tagamasid at may dalawang mainit na patatas sa backpack ko. Ang gusali ay nakatindig. Sa unahan madilim ang mga bintana at alam kong babalik ako sa pugad ng leon. Pero hindi pa ako tapos maghukay. Gabi na at ang apartment ko ay parang yungib ng mga anino. Tanging isang kumikislap na desk lamp ang nagbibigay liwanag na may mas magandang araw pa noon. Ang journal at ang kahawlong puno ng sigil mula sa abandonadong lote ay nasa mesa sa kusina. Ang kanilang mahinang kinangpula para sa journal, asul para sa kahon ay parang sabay na humihinga. Patuloy na ang mga bulongge ngayon, dumadaan sa mga dingding putol-putol pero apurahan. Mga tagamasid, malapit, mag-ingat. Hinintay ko ang beer, masakit pa rin ang nakabendang kamay. At ang malamig na bigat sa dibdib ko, ang marka ng gutom, ay humihigpit tuwing nagsisink ang mga kinang. Kung kayo ang nagpaplano, hindi ko pipirmahan bulong ko, pero gumalaw ang mga pahina ng journal at mahinang umugong ang kahon na parang sumasagot. Lampas na ako sa pagdududa, buhay ang mga bagay na ato. Pinag-aralan ko ang kahon na tatakot na buksan, pero masyadong kuryoso para baliwalain. Ang mga sigil ay katulad ng sa journal pero mas malalim ang ukit, halos galit. Kinopya ko sila, inihintay sa mga tala ni Harrow na nagbanggit ng pangalawang angkla para palakasin ang pagkakakilala. Baka ang kahong ito ay isa rito para ikulong ang gutom. Ang note ni Kaplan, kinuha nila ako. Ingatan ng libro ay sumusunog sa isip ko. Gusto siguro ng mga tagamasid ang journal, baka pati ang kahon. Nagbago ang mga bulong, mas matalim. Hinintay nila, kinukuha. Aabot na sana ako sa kutsilyo nang kumatok sa pinto, natapon ng beer sa mesa. Tumalon ang puso ko sa lalamunan. Hindi ko hinintay ang DoorDash bulong ko. Dahan-dahang lumapit sa peephole. Walang tao, walang nandun. Nagulo ang mga bulong magulo. Hindi ligtas. Kinuha ko ang kutsilyo, flashlight, at dahil hindi ako tanga, ang journal at kahon isinilid sa backpack. Mas malakas ang kumatok ulit at namatay ang lamp. Tanging ang kinang mula sa pack ko ang natira. Kung prank to hindi ako natatawa, bulong ko, at pinuksan ng kaunti ang pinto. Handa ang kutsilyo. Madilim ang pasilyo. Patay ang mga ilaw, pero naamoy ko ang amoy ng lumang libro at gumalaw ang anino sa hagdanan. Nakahuod, matangkad, siguradong tagamasid. Isinara ko ang pinto, inilock at umatras, tumitibok ang puso. Umusal ang mga bulong, tumakbo. Ngayon, hindi ako maghihintay ng round 2. Kinuha ko ang jacket, chinek ang bintana, malinis ang fire escape, at umakyat palabas, mabigat ang backpack sa kumikinang nadala. Gumabay ang mga bulong baba, palayo. Tumama ako sa eskinita, dumikit sa mga anino, at pumunta sa tanging lugar na naisip ko, ang library. Sarado na, pero alam ko ang side door mula sa mga pagpunta ko sa archive. Tahimik ang lungsod, umuugong ang mga ilaw sa kalye, at paulit-ulit akong lumilingon, hinintay ang mga nakahood. Ang init ng journal at lamig ng kahon ay dumidiin sa likod ko, na parang nag-aaway sila. Mas mahina na ang mga bulong pero mapilit hanapin, alamin.
Hanapin ang manual para sa paano hindi mamamatay bulong ko. Nakarating ako sa library, sumisid sa side door at pumunta sa archive section. Itim na itim, pero sapat ang kinang ng journal at kahon para magbigay liwanag. Inilagay ko sila sa mesa, nagsisink ulit ang kanilang pulso at nalinaw ang mga bulong buksan. Matuto. Nagdalawang isip ako, ang pagbukas ng kahon ay parang pag-imbita ng gulo. Pero wala na si Kaplan at lumalapit ang mga tagamasid. Kinuha ko ang kutsilyo, binuksan ang selyo ng kahon at nag-click ito. Sa loob ay maliit na aklat na balat ang balot, ang takip ay may isang sigil spiral, walang slash. Umuugong ang mga bulong, halos may respeto at bahagyang humina ang lamig sa dibdib ko. Binuksan ko at nakita ang masikip na sulat kay Harrow, pero iba mas kalmado. Ang unang linya ay, para maalis ang gutom kailangang masira ang sisidlan. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tito ko. Huwag kang humila ng sinulid kung hindi ka handa sa buong pagkakalag. Tungkol sa away yon, pero ang aklat na to ay sinulid at hinintay ko. At kakaibang katotohanan, ang mga occult text ay naglalarawan ng counter rituals, mga spell, para maundo ang pagkakakilala madalas na nakatago sa ibang text, para maiwasan ang maling paggamit. Sabi ng iba alamat, ang iba naman totoo delikado. Ang aklat na to ay parang counter-ritual at baka makapagligtas kay Kaplan o makapahamak sa amin lahat. Bumulong ang mga bulong piliin. Ulit. At alam kong nasa isa na namang sangandaan ako. Isinilid ko ang bagong aklat sa bulsa, kinuha ang journal at kahon, at lumabas ang mga anino ng library ay kumapit sa akin. Nasa labas ang mga tagamasid, nawawala si Kaplan. At dala ko ang mga susi sa kulungan na halos hindi ko naiintindihan. Nasa archive section ako ng library. Ang hating gabi ay dumidiin sa mga bintana na parang buhay na bagay. Ang journal, kahong puno ng sigil, at ang bagong aklat na balat mula sa kahon ay nasa mesa, ang kanilang kinang pula-asul, at ngayon ay mahinang ginto mula sa bagong aklat ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa maalikabok na mga istante. Walang tigil ang mga bulong, dumadaan sa hangin, apurahan at putol-putol. Hanapin siya. Ngayon, ritual. Ang malamig na bigat sa dibdib ko, ang marka ng gutom, ay kumakabog kasabay ng mga kinang, at ang nakabendang kamay ko ay sumasakit habang hawak ang bagong aklat. Kung book club to ang pangit ng snacks bulong ko, pero hindi bali ang mga bulong, itinutulak ako sa aksyon. Tapos mga yabag mabagal sinadya ay umaalingaw-ngaw mula sa main hall at kumirot ang sikmura ko. Nandito ang mga tagamasid. Binuklat ko ang bagong aklat, ang counter-ritual text ni Harrow. Hinintay ang kahit ano tungkol sa paghahanap ng tao. May pahinang nakakuha ng pansin ko. Para hanapin ang nakakilala, i-align ang mga angkla. Inilarawan nito ang ritual gamit ang tatlong bagay: journal, pangalawang angkla, ang kahon at susi, ang aklat na to, para hanapin ang tagabantay tulad ni Kaplan. Umuugong ang mga bulong, halos ginagabayan ang mga kamay ko. Habang inaayos ko ang mga bagay sa tatsulok, nagsisink ang kanilang kinang. Ang ritual ay nangangailangan ng sigil na iginuhit sa dugo. Sige, isa na namang saksak. Kailangan ko na ng loyalty card para sa blood donation, bulong ko. At tinusok ko ang daliri ko gamit ang kutsilyo. Napangiwi habang iginuguhit ang spiral sigil sa mesa. Sumiklab ang mga kinang at naging matalim ang mga bulong. Tingnan mo. Sundan mo. Nagbago ang hangin, mabigat tulad bago ang bagyo, at isang imahe ang kumislat sa isip ko. Si Kaplan nakatali sa madilim na kwarto na may mga sigil sa dingding. Malabo, pero may bintanang may basag na neon sign sa labas, kumikislap na pula. Kilala ko. Ang sign na yun malapit sa lumang warehouse district, 1 milya ang layo. Nawala ang vision, pero hinintay ng mga bulong. Pumunta ka. Ngayon, inipit ko ang mga bagay nang lumakas ang mga yabag, palapit, at isang anino ang humaba sa pintuan ng archive. Pinatay ko ang flashlight, yumuko sa likod ng istante at hinintay ang hininga.
Tahimik din ang mga bulong na parang nagtatago rin. Pumasok ang isang nakahood na figura nakatago, ang muka at huminto sinuri ang kwarto. Mahigpit ang hawak ko sa backpack, ang init ng journal at lamig ng kahon ay dumidiin sa akin. Lumapit sila sa mesa at may napansin ako isang mahinang ugong tulad ng boses ng gutom na nanggagaling sa kanila. Mga tagabantay ba sila tulad ni Kaplan o mas masahol? Hinintay ng figura ang dugong sigil gamit ang gloved na kamay at sumiklab ito saglit bago humina. Bumulong sila ng mahina, hindi maintindihan at lumingon sa aking taguan. Parang jackhammer ang puso ko. Sumitsit ang mga bulong gumalaw. Ngayon, tumakbo ako patungo sa side door na tumba ang upuan at mabilis na lumingon ang figura. Lumabas ako tumakbo sa madilim na pasilyo ng library. Ang mga yabag nila ay kumakalabog sa likod ko. Kumabay ang mga bulong labas. Kaliwa. Tumama ako sa side exit, sumabog sa eskinita at tumakbo ang warehouse district, ang tanging lead ko. Ang lungsod ay labirinto ng mga anino, kumikislap ang mga ilaw sa kalye na parang kasabwat. Dumikit ako sa mga eskinita, tinitingnan ang likod, walang tagamasid. Pero hindi ako bumagal. Nagniningas ang journal sa pack ko. Ang gintong kinang ng bagong aklat ay tumutulo sa tela at ang mga bulong ay tuloy-tuloy na usal. Magmadali. Iligtas. Narating ko ang warehouse district, nakita ang neon sign pula basag umuugong. Ang gusali ay isang nagigibang higanting ladrilyo. Nakabarikada ang mga bintana pero may mahinang asul na liwanag na tumutulo sa puwang. Kung bitag tumagiiwan ako ng masamang Yelp review, bulong ko at sumisid sa loob, handa ang kutsilyo. Sa loob, malamig, makapal ang hangin sa alikabok at amoy ng lumang libro. Mas mahina ang mga bulong, pero malinaw umakyat. Hanapin. Umakyat ako sa kalawang na hagdan. Mas maliwanag na ang asul na liwanag. At nakita ko ang kwarto na may mga sigil sa dingding. Katulad ng vision. Nandun si Kaplan, nakatali sa upuan, nakayuko ang ulo. Tumakbo ako, palapit. Bumulong Kaplan, ako to. Gumalaw siya malabo, pero matalim ang mga mata. Tanga ka, sabi niya sa paos na boses. Darating sila. Sumigaw ang mga bulong, umalis. Ngayon, at mga yabag ang umaalingaw-ngaw sa baba, mabigat, marami. Natagpuan kami ng mga tagamasid. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng lola ko. Huwag habulin ang nahuli na. Tungkol sa mga nawalang layunin yun. Pero hindi pa nawala si Kaplan at hindi ko siya iiwan. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista ang scrying rituals gamit ang mga bagay para makita ang malalayong lugar o tao, madalas na konektado sa dugo o intensyon. Sabi ng iba, walang kwenta. Ang iba naman totoo, delikado. Gumana ang ritual na yun pero mas malalim na ako ngayon. Pinutol ko ang tali kay Kaplan. Tinulungan siyang tumayo at pumunta kami sa likod na labasang gulo. Ang mga bulong palapit, ang mga tagamasid. Nagniningas ang marka ng gutom sa dibdib ko at alam ko na hindi lang ito tungkol sa pagliligtas kay Kaplan. Tungkol ito sa dala natin at sa hinintay natin. Ang warehouse ay isang bulok na balangkas ng ladrilyo at kalawang ang hangin ay mabigat sa amag at matalim na amoy ng lumang mahika. Si Kaplan ay pilay. Sa tabi ko ang braso niya ay nakasabit sa balikat ko. Ang hininga niya ay humihingal, pero matalim ang mga mata. Ang mga dingding na puno ng sigil ay mahinang kumikinang, ang kanilang spiral slash na pattern ay kumakabog na parang babala. Ang mga bulong ay isang gulugulong koro humihiwa sa alikabok labas. Ngayon, bilisan mo. Mas mainit na nagniningas ang marka ng gutom sa dibdib ko, isang hapdi na pulso na tumutugma sa init ng journal sa backpack ko, kung saan kasama nito ang kahong puno ng sigil at ang bagong aklat. Ang mga yabag ng mga tagamasid ay umaalingaw-ngaw mula sa ibabang palapag, marami walang tigil palapit. Kung makakaligtas tayo, sisingilin kita ng pamasahe, bulong ko. Pero umungol lang si Kaplan, mas humigpit ang hawak niya.
Patungo kami sa likod na labasan, isang kalawang na pinto na kalahating nakatago sa mga kahon. Gumabay ang mga bulong doon. Mabilis. Pero bumagal, si Kaplan duguan ang binti mula sa anumang ginawa ng mga tagamasid. Kalahati ko siyang hinila, ang nakabendang kamay ko ay sumisigaw sa bawat hakbang. Mas maliwanag na sumiklab ang mga sigil habang dumadaan kami, at ang marka ng gutom ay parang kumakalmot sa mga tadyang ko. Napansin ito ni Kaplan. Sumitsit reaction to. Ginigising nila. Sige, supernatural na alarm clock ang dibdib ko, pulong ko. Pero walang oras para magmalaki. Nasa hagdan na ang mga yabag, mabigat at masyadong malapit. Sumigaw ang mga bulong, gumalaw. Gumalaw. Itinulak ko ang mga kahon, lumitaw ang pinto. Natigil ito na maga mula sa mga taon ng pagpapabaya. Sinunggaban ko ito ng balikat, sumiklab ang sakit at umungol itong bumukas. Habang humaba ang anino sa dingding, nakahud matangkad isang tagamasid. Kumuha si Kaplan ng chalk mula sa bulsa. Nanginginig ang kamay habang iginuguhit ang sigil sa frame ng pinto. Pigilan mo sila, bulong niya, at sumiklab ang sigil, isang saglit na hadlang. Huminto ang tagamasid, ang kanilang ugong tulad ng boses ng gutom ay nagpa-vibrate sa hangin. Magandang trick, pero hindi ako maghihintay ng encore, bulong ko, at hinila si Kaplan sa pinto patungo sa makipot na eskinita. Ang eskinita ay isang makipot na gulo ng basura, at anino ang pulso ng lungsod ay mahina sa kabila nito. Humina ang mga bulong, pero hindi tumigil palayo. Ligtas. Matindi ang sandal ni Kaplan sa akin, maputla ang mukha. Gusto nila ang susi, sabi niya sa paos na boses, tinutukoy ang bagong aklat. Fail-safe ni Harrow para maalis ang gutom. Natigilan ako. Biglang naging mas mabigat ang timbang ng aklat sa pack ko. Alisin. Bakit naman natin gagawin yun? Sinamaan niya ako ng tingin, huminga ng malalim. Hindi tayo. Sila. Akala nila makokontrol nila. Kumabog ang marka ng gutom, halos nangungutya, at bumulong ako. Sige, good luck na lang. Bumitaw kami patungo sa Main Street. Patungo sa alam kong diner na bukas hanggang gabi. Humina ang ugong ng mga tagamasid, pero hindi ako tanga para isiping wala na sila. Sinabi ng note ni Kaplan na sila ang kumuha sa kanya, higit sa isa organisado. Tinanong ko, sino sila, cult? Mga tagabantay na nagrebelde. Umiling siya, napangiwi. Matandang dugo. Mga pamilya tulad ng sa akin, pero sinira nila ang kasunduan. Gusto nila ng kapangyarihan, hindi tungkulin. Bumulong ang mga bulong, mag-ingat. Walang pagtitiwalaan. At naisip ko na baka ang mga bulong lang ang maaasahan ko na nakakadepress. Lumitaw ang neon glow ng diner sa unahan at sumisid kami sa loob, bumagsak sa booth. Itinaas ng waitress ang kilay, pero nagdala ng kape ng walang tanong. Gumuhit si Kaplan ng sigil sa napkin, mas matatag na ang mga kamay niya ngayon. Kailangan nating itago ang susi, sabi niya, at palakasin ang pagkakakilala. Ang apartment mo ay anchor point, gamitin mo. Tumango ako, pero ang mga salita ng bagong aklat ay humahabol sa akin. Kailangang masira ang sisidlan. Ako ba yun, si Kaplan? Ang gusali, nagniningas ang marka ng gutom at nagbago ang mga bulong, mas mahina. Piliin. Malapit na. Nagsasawa na ako sa mga pagpipilian, bulong ko, at halos ngumiti si Kaplan, pero madilim. Mainit ang dinner, pero ang lungsod sa labas ay parang buhay nanunood. Nasa amin ang journal, kahon susi, at target sa likod namin. Hindi titigil ang mga tagamasid at nagigising ang gutom. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng lolo ko. Hindi mo maikukulong ang bagyo sa bote. Tungkol sa galit yun. Pero ang gutom ay bagyo. At kami ang may hawak ng takip. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga occult scholar. Ang pack breakers, mga grupo na nagtataksil sa sagradong tungkulin para sa kapangyarihan, madalas na konektado sa sinaunang ritual. Sabi ng iba, mito. Ang iba naman itinuturo ang makasaysayang kulto. Ang mga tagamasid na ito ay pact breakers at totoo sila.
Hinintay ni Kaplan ang kape niya, ang mga mata ay nakatutok sa pinto. Chinek ko ang backpack ko. Mahinang pero steady ang mga kinang. Hindi kami ligtas, humihinga lang saglit. Ang susunod na galaw ay sa amin. Pero naaalala ako ng marka ng gutom na ubusan na kami ng oras. Ang ugong ng neon sa diner ay parang tibok ng puso sa 3:00 ng madaling araw. Ang mga pulang at asul na ilaw ay nagdudulot ng kakaibang kinang sa basag na vinyl na mga booth. Kami ni Kaplan ay nakayuko sa isang sulok na mesa. Lumalamig na ang kape habang gumuguhit siya ng protective sigils sa mga napkin gamit ang ninakaw na panulat. Ang backpack ko ay nakatago sa ilalim ng mesa. Ang journal kahong puno ng sigil at bagong aklat ang susi ay nagbibigay ng mahinang init at lamig na nararamdaman ko sa pamamagitan ng canvas. Mababa pero hindi mapakali ang mga bulong dumudulas sa ugong ng diner. Malapit, panganib, maghanda. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay kumakabog sa hindi pagkakalmahan, isang mabagal na hapdi na sumisiklab kapag huminto ang panulat ni Kaplan. Kung pipigilan natin ang kasamaan, sana heavy duty ang mga napkin. Natubulong ko, pero ang matalim niyang tingin ay nagpatigil sa akin. Maputla pa rin si Kaplan, ang nakabendang binti ay nakapatong sa upuan, pero matatag ang mga kamay niya, tumpak na iginuguhit ang mga spiral/sigils. Magtatagal ito ng kaunti, sabi niya. Tiniklop ang mga napkin at binigay sa akin ng isa. Itago mo to sa'yo. Hindi tayo matagal ligtas dito. Isinilid ko ito sa jacket ko, parang bata na may lucky charm. Ang mga salita ng bagong aklat, kailangang masira ang sisidlan, ay kumakain sa akin. Pero hindi ko ito binanggit. Nakatuon si Kaplan, bumubulong tungkol sa pagpapalakas ng pagkakakilala sa apartment ko. Ang anchor point. Naging matalim ang mga bulong. Darating sila. Malapit na. Tiningnan ko ang mga bintana ng diner, walang tao sa kalye. Ang hamog ay kumukulot sa ilalim ng mga ilaw sa kalye, pero kumabog ang marka ng gutom na parang may alam itong hindi ko alam. Iniangat ko ang backpack sa kandungan ko, chinek ang laman. Mainit ang journal, malamig ang kahon, mahina, pero steady ang gintong kinang ng bagong aklat. Napansin ito ni Kaplan, kumitid ang mga mata niya. Huwag buksan ang susi, dito babala niya. Hindi stable. Maaring mas mabilis silang maakit. Tumango ako, pero hindi sumang-ayon ang mga bulong bumubulong. Basahin, alamin. Hindi ko sila pinansin sa ngayon at tinanong ko, ilan ang mga packbreaker na to, mga tagamasid, kailangan nating harapin? Huminga ng malalim si Kaplan, kinusot ang sentido. Hindi bababa sa 12 nang. Matatandang pamilya, nagkakalat pero organisado. Hinintay nila na humina ang pagkakakilala. Sumiklab ang marka ng gutom at bumulong ako. Siguro ako ang employee of the month sa pagsira nun. Pinunuan ng waitress ang kape namin. Masyadong matagal ang tingin niya at sumigla ang mga bulong. Hindi siya mali. Nanigas ako, pero umiling ng bahagya si Kaplan. Huwag kang gagalaw pa. Umalis ang waitress at lumapit si Kaplan. Kailangan nating umalis. Ang apartment mo ang pinakamagandang pagkakataon. Malakas ang anchor point doon. Tumango ako, pero ang ideya ng pagbalik sa gusali kung saan nakaugat ang gutom ay parang paglalakad sa bitag. Umuugong ang mga bulong pumunta. Magtiwala. Pero sino ang pagtitiwalaan si Kaplan? Ang mga boses sa ulo ko. Tumunog ang pinto ng diner at 2 figura ang pumasok. Nakahuod, nakatago ang mga mukha sa anino. Nagniningas ang marka ng gutom at sumigaw ang mga bulong. Ngayon, umalis. Mabilis kaming tumayo, napangiwi si Kaplan habang kinuha ang kanyang saklay, isang hawakan ng walis mula sa closet ng diner. Isinampay ko ang backpack sa balikat, ang mga bagay sa loob ay gumalaw na may mahinang kinang. Hindi gumalaw ang mga nakahood, pero ang kanilang ugong tulad ng boses ng gutom ay napuno ang hangin, nang ilabot ang balat ko. Bumulong si Kaplan likod na pinto at dumaan kami sa kusina. Sumigaw ang kusinero habang itinulak namin siya.
gumabay ang mga bulong labas. Bilisan. Tumama kami sa eskinita, malamig ang hangin at gumuhit si Kaplan ng sigil sa frame ng pinto. Ang siklab nito ay bumili ng ilang segundo. Lumakas ang ugong at bumulong ako. Parang ipisa sila nasa lahat ng dako. Patungo kami sa apartment ko. Dumikit sa mga likod kalye pilay si Kaplan, pero sumabay. Natutulog ang lungsod pero buhay ang hamog yumayakap sa amin na parang nanunood. Ang mga bulong ay tuloy-tuloy na tambol bahay. Ikulong. Kumabog ang marka ng gutom sa bawat hakbang at nararamdaman ko ang init ng journal na parang pangalawang tibok ng puso. Tahimik si Kaplan, nakapirmi ang mukha pero sinira niya ang katahimikan. Kung mawala ang susi, aalisin nila ang pagkakakilala. Kakainin ng gutom ang lungsod na ito. Walang pressure, habulong ko, pero tumama sa akin ang bigat nito. Ang bagong aklat ay sandata at kami lang ang may hawak nito. Nakarating kami sa gusali. Ang mga madilim na bintana ay parang mga mata. Humina ang mga bulong dito. Handa. Kumuhit si Kaplan ng sigil sa pasukan, mahina pero steady ang kinang nito. Umakyat kami sa apartment ko, mas nagniningas ang marka ng gutom, nagsisink ang mga kinang ng backpack. Sa loob makapal ang hangin, mahinang umuugong ang mga dingding. Itinuro ni Kaplan ang sahig. Nandito ang anchor point, iguhit ang mga sigil. Ihahanda ko ang ritual. Tumango ako, kinuha ang chalk, pero bumulong ang mga bulong, piliin, sirain. At ang mga salita ng bagong aklat ay umaalingaw-ngaw. Kailangang masira ang sisidlan. Naisip ko na hindi lang ang gusali ang nakataya, kami ito. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tita ko. Hindi mo matatakasan ang apoy na sinimulan mo. Tungkol sa chismis yun. Pero sinindihan ko ang posporo na ito at kumakalat ang gutom. At kakaiba ang katotohanan, pinagtatalunan ng mga okultista ang anchor points, mga lugar kung saan pinakamalakas ang mga ritual, madalas na konektado sa ley lines o sagradong lupa. Sabi ng iba, hindi totoo. Ang iba naman, kaya may kapangyarihan ang mga lumang lugar. Ang apartment ko ay anchor point at ito ang huling laban natin. Naghahanda si Kaplan, gumuguhit ako at darating ang mga tagamasid. Nagniningas ang marka ng gutom. At alam ko hindi lang para kay Kaplan o sa susi kami lumalaban-laban kami para ikulong ang bagyo. Sumisilip ang bukang liwayway sa basag na blinds, nagpipinta sa apartment ko ng maputlang kulay abo. Ang mga sigil na iginuhit ko sa chalk sa sahig ay mahinang kumikinang, ang kanilang spiral slash na pattern ay umuugong ng enerhiya. Si Kaplan ay nasa mesa sa kusina, ang journal, kahong puno ng sigil at ang bagong aklat, ang susi ay inayos sa harap niya. Ang kanilang pula-asul at gintong kinang ay sabay na kumakabog. Naghahanda siya ng ritual ng pagkakakilala para palakasin ang kulungan ng gutom. Matatag ang mga kamay, kahit duguan ang mga benda niya. Magulo ang mga bulong, isang bagyo ng mga boses na kumakalmot sa hangin. Ikulong, sirain, mag-ingat. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay kumikibot, isang nagnininingas na buhol na parang buhay tumutugon sa ritual o sa mga tagamasid na alam kong palapit. Kung magkakamali ito, mag-iiwan ako ng 1-star review para sa Apocalypse, bulong ko, pero masyado siyang nakatuon para sumagot. Bumubulong siya ng mga incantation mula sa journal, mababa at ritmikong boses na parang hinintay ang mga sigil na mabuhay. Umuugong ang kahon, ang lamig nito ay kumakalat sa mesa habang ang gintong kinang ng susi ay kumikislap, hindi stable. Sumigla ang mga bulong, kalahating babala, kalahating pagsusumamo. Itigil, hindi. Ituloy. Naglalakad-lakad ako, hawak ang kutsilyo, tinitingnan ang mga bintana, nilulunod ng hamog ang kalye. Pero may mga aninong gumagalaw dito, nakahood at sinadya. Mas malakas ang kaba ng marka ng gutom at sumitsit ako. Pwede bang bilisan mo, reklamo na ang dibdib ko. Sinamaan ako ng tingin ni Kaplan. Hindi ito microwave dinner. Isang maling salita at kami ang hapunan. Lumapot ang hangin.
Mas maliwanag na sumiklab ang mga sigil at nararamdaman ko ang paggising ng gusali na parang nagigising. Binuksan ni Kaplan ang susi, binabasa ang counter-ritual text ni Harrow. Pinapalakas nito ang pagkakakilala, sabi niya, pero maaakit sila. Maghanda ka. Tumango ako, mas mahigpit ang hawak sa kutsilyo. Nangangailangan ulit ng dugo ang ritual. Tinusok niya ang daliri niya, hinintay ang dugo sa journal. At ginawa ko rin na pangiwi habang hinintay ng mga sigil ang dugo. Ang kanilang kinang ay naging nakakasilaw. Sumigaw ang mga bulong, nandito na sila. Ngayon, at nayanig ang pinto, isang mahinang ugong tulad ng boses ng gutom ay tumutulo sa kahoy. Maaga ang room service, bulong ko, at pumosisyon ako sa pagitan ng pinto at ni Kaplan na malalim na sa pag-usap, kalahating nakapikit ang mga mata. Mas malakas ang panginginig ng pinto, ang lock ay lumalangit-ngit at lumakas ang ugong nag-vibrate sa mga buto ko. Kumabog ang mga sigil kasabay ng marka ng gutom at nararamdaman ko itong gumagalaw hindi lang sa akin kundi sa mga dingding sa highhangin. Naging matalim ang boses ni Kaplan at ang mga pahina ng journal ay nag-flip ng mag-isa, huminto sa sketch ng gusali na may bilog sa apartment ko. Nagkapira-piraso ang mga bulong sirain. Sisidlan. Ngayon, natigilan ako. Ang mga salita ng susi, kailangang masira ang sisidlan, ay tumama na parang suntok. Ako ba? Ang gusali, sumigaw si Kaplan, mag-focus. Hawakan mo, pero nabasag ang pinto at tatlong nakahood na figura ang sumabog sa loob. Ang kanilang ugong ay nakabibingi. Ang mga mata ay mahinang kumikinang sa ilalim ng mga hood. Inihintay ko ang kutsilyo na tamaan ng isa sa braso, pero halos hindi sila nagkibot. Ang mga glove na kamay ay umaabot sa mesa. Hinintay ni Kaplan ang chalk napkin, sumiklab ang sigil nito at itinulak pabalik ang isa, pero sumulong ang iba. Umungal ang marka ng gutom at naramdaman ko ang pagsulak, madilim, malamig, makapangyarihan sa katawan ko. Itinulak ko ng malakas ang isang tagamasid, masyadong malakas, at bumagsak sila sa dingding. Kumalat ang mga bitak na parang sapot ng gagamba. Ano yung bulong ko, pero walang oras. Umabot sa rurok ang pag-usap ni Kaplan, nagniningas ang mga sigil at nayanig ang kwarto, bumagsak ang alikabok ko mula sa kisame. Umungal ang mga bulong, tapos tumakbo. Pero bumangon ang mga tagamasid, ang kanilang ugong ay naging sigaw. Kinuha ni Kaplan ang journal at susi, isinilid sa backpack ko. Ang kahon ay mananatili nakaangkla. Tusigaw niya pilay na lumapit sa bintana. Kinuha ko ang pack, nagniningas ang marka ng gutom at sumunod sa kanya sa fire escape. Sumugod ang mga tagamasid pero sumiklab ang mga sigil, hinintay sila ng ilang segundo. Bumaba kami, nanginginig ang gusali at tumama sa eskinita. Mahina pero malinaw ang mga bulong palayo. Magtago. Humihingal si Kaplan, basang-basa ng dugo ang benda niya. Mas malakas na hingal niya. Nagtatagumpay ang pagkakakilala pero malapit na silang makabasag. Astig, nanalo tayo sa pagkatalo, bulong ko. At sumisid kami sa hamog, humina ang ugong ng mga tagamasid pero hindi nawala. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tatay ko. Hindi mo maayos ang dam sa balde. Tungkol sa kalahating pagsisikap yun. Pero kami ay nagtatampal ng cosmic na butas gamit ang chalk at dugo. At kakaibang katotohanan binabanggit ng mga occult text, ang vessel overload, kung saan ang angkla ng pagkakakilala, tao o lugar ay hindi kayang hawakan ang entidad na may panganib ng pagbagsak. Ang apartment ko, ang angkla at nabibitak na ito. Pilay si Kaplan, kalahati akong sinapian, at ang susi ay nagtatag ng butas sa pack ko. Walang humpay ang mga tagamasid, nagigising ang gutom at paulit-ulit ang mga bulong na sirain. Hindi lang kami tumatakbo. Mula sa kanila tumatakbo kami, mula sa kung ano ang kailangan nating gawin. Ang eskinita ay isang kulay abong lagusan ng hamog, ang bukang liwayway ay halos hindi humihiwa sa basang ulap. Ang bigat ni Kaplan ay bumabagsak sa balikat ko, lumalala ang pilay niya, dugo ang tumutulo sa benda niya.
Ang mga strap ng backpack ay bumaon sa akin ang journal at susi sa loob ay mahinang kumikinang ang kanilang pula at gintong pulso ay tumutulo sa canvas na parang tibok ng puso. Apurhan ang mga bulong isang matalim na gabay sa gitna ng hamog ligtas. Silangan, bilisan mo. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay sumusulak isang natutunaw na pulso na nagpapalabo sa paningin ko na parang sinusubukang gabayan rin ako. Isang mahinang ugong tulad ng boses ng gutom ay umaalingaw-ngaw sa likod namin malayo pero lumalakas. Patuloy ang pangangaso ng mga tagamasid. Kung gusto ko ng cardio, mag-gym na lang ako, bulong ko. Pero ang mababaw na hininga ni Kaplan ay nagpapatuloy sa akin. Bumulong siya safe house. Lumang simbahan silangang bahagi. Sa pamilya ko. Mahina ang boses niya, pero bakal ang hawak niya. Ang mga bulong ay tumugma sa salita niya, umuusal, simbahan, santuaryo. Tumango ako kalahating buhat sa kanya. Sa labirinto ng eskinita umiiwas sa natumbang mga basurahan at madulas na cobblestone. Mas mainit na nagniningas ang marka ng gutom at nararamdaman ko ang paghila nito na parang tumutol sa safe house o hinintay sa ugong ng mga tagamasid. Kung pumipili ka ng panig, tanggal ka, bulong ko, pero walang pakialam ang marka at ang kinang ng susi sa pakko ay mas mabigat. Ang mga salita nito ay humahabol. Kailangang masira ang sisidlan. Itinulak ko ang isipang iyon nakatuon sa mga direksyon ni Kaplan. Parang ghost town ang lungsod, nilulunod ng hamog ang mga ilaw sa kalye at mga karatula. Naging matalim ang mga bulong malapit. Mag-ingat. At sumigla ang ugong sa likod namin ngayon ay kasabay ng mahinang yabag. Lumingon ako, walang anuman, kundi hamog pero kumabog ang marka ng gutom bilang babala. Sumitsit si Kaplan, nagtatago sila. Tuloy lang. Kumuha siya ng chalk napkin mula sa bulsa, mahinang kumikinang ang sigil nito at ipinasa sa kamay ko. Huling paraan, ihagis mo. Isinilid ko ito sa manggas ko kutsilyo sa kabilang kamay at bumulong. Susunod ba ay magic beans? Hindi siyang ngumiti, ang mga mata niya ay naghihintay sa hamog na parang lawin. Nakarating kami sa simbahan, isang nagigibang batong labi na may nakabarikadang bintana at kalawang na gate. Umuugong ang mga bulong, halos gumaan dito. Sa loob, gumuhit si Kaplan ng sigil sa gate, nanginginig ang kamay, at bumukas ito ng may langit-ngit, sumiklab saglit ang sigil. Sa loob ang hangin ay sira, mabigat sa alikabok at kupas na insenso. Natumba ang mga pew, pero buo ang altar na may ukit na mga spiral, walang slash. Bahagyang humina ang marka ng gutom, pero lumakas ang ugong sa labas, nag-vibrate sa stained glass. Bumagsak si Kaplan sa isang pew, hingal na i-ward ang pinto. Ngayon, kinuha ko ang chalk mula sa pack niya, gumuhit ng mga sigil ayon sa utos niya, mahina pero steady ang kanilang kinang. Umusal ang mga bulong, hawakan, protektahan. Biglang tumigil ang ugong, nakakabahalang katahimikan, at ang hamog sa labas ng mga bintana ay umikot na parang buhay. Kumabog ang marka ng gutom, at muli kong naramdaman ang madilim na sulak, ang kapangyarihang nagpabiyak sa dingding sa apartment ko. Hindi ngayon nasa timeout kabulong ko, pero parang nakikipaglaban sa anino. Kumitid ang mga mata ni Kaplan, napansin ito. Kumukonekta na sa'yo, sabi niya, mahigpit ang boses. Ang marka ay hindi lang peklat, ito ay conduit. Natigilan ako, hindi mabata ang bigat ng susi sa pack ko. Conduit para saan pagposes? Hindi siya sumagot, itinuro lang ang altar. Ilagay ang journal at susi doon. Palalakasin natin ang pagkakakilala dito, malakas ang santuwaryo. Inilagay ko ang mga bagay sa altar, ang kanilang kinang ay nagsisink sa mga ukit na spiral. Itinukod ni Kaplan ang sarili sa pew, umusal ng mahina pero matatag na boses. Sumiklab ang mga sigil, ang hangin ay kumikislap pero nagulo ang mga bulong, sirain. Hindi, ikulong. Umungal ang marka ng gutom at nayanig ang simbahan. Bumagsak ang alikabok mula sa mga rafter.
Isang anino ang gumalaw sa labas, nakahuod tahimik, at bumalik ang ugo nung mas malakas kumakalmot sa bungo ko. Mahigpit ang hawak ko sa kutsilyo, nagbabantay, habang umuusal si Kaplan, pero ang mga salita ng susi ay sumisigaw sa ulo ko. Kailangang masira ang sisidlan. Ako ba ang simbahan? Si Kaplan? Nayanig ang pinto, sumiklab ang mga sigil, pero humina. Bumigay ang usal ni Kaplan dugo, ang tumutulo mula sa kamay niya sa altar. Umungal ang mga bulong. Nandito na sila. Pumili ng ano? Pinakamasamang option, bulong ko. Pero sumulak ang marka ng gutom, at naramdaman ko madilim gutom buhay umaabot sa susi. Yumuko ang pinto, at isang tagamasid ang pumasok. Kumikinang ang mga mata. Sa ilalim ng hood, nakabibingi ang ugong. Sumigaw si Kaplan. Pigilan mo sila, at hinintay ko ang chalk napkin. Sumabog ang sigil nito sa liwanag, na tumba ang tagamasid. Pero mas maraming anino ang gumalaw sa labas, at nagniningas ang marka ng gutom na parang tatak. Napaligiran kami, at nabibitak ang sisidlan. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng pinsan ko. Hindi mo malalampasan ang pating sa sarili nitong tubig. Tungkol sa mga laban na hindi mo makakayanan, pero ang karagatan ng gutom ay tumataas at nalulunod kami. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista, ang conduit marks, mga tatak na nagdudulot ng koneksyon sa isang entidad nagpapalakas ng kapangyarihan, pero may pang-anib sa kontrol. Sabi ng iba, kwentong bayan. Ang iba naman itinuturo ang mga sinapian na shaman. Ang marka ko ay conduit at nagigising ito. Nahihina si Kaplan, kumikinang ang susi at nasa pinto ang mga tagamasid. Paulit-ulit ang mga bulong na pumili, pero ang bawat daan ay parang pagbasag. Ang hangin sa katedral sa hating gabi ay makapal sa alikabok, at ang altar ay nagdudulot ng primal na ugong. Ang mga sinaunang sigil nito ay sumisiklab sa altar. Ang mga ukit na spiral ay kumakabog tulad ng puso, kasabay ng journal at susi. Ang boses ni Kaplan ay isang basag na usal, halos hindi humihiwa sa gulo, habang nilalabanan niyang tapusin ang ritual ng pagkakakilala para ikulong ang gutom. Ang pulang kinang ng journal at ang gintong liwanag ng susi ay ligaw na kumakabog. Ang kanilang enerhiya ay kumikislap tulad ng bagyo. Nasa pinto ako, kutsilyo sa isang kamay, ang huling chalk napkin ni Kaplan sa kabila. Pinipigilan ang walang humpay na mga tagamasid. Ang kanilang ugong ay niyanig ang mga dingding, isang nakabibingi na pulso na nagpapatirik sa mga buto ko, at ang marka ng gutom sa dibdib ko ay kumikibot. Tinutokso ako ng madilim, sumusulak na kapangyarihan na gustong makalabas. Ang mga bulong ay isang desperadong sigaw, tumayo, lumaban, sirain. Kung ito ang huling laban, hihingi ako ng overtime, bulong ko, pero walang laman ng mga salita laban sa kaguluhan. Nakasandal si Kaplan sa altar, dugo ang tumutulo mula sa kamay niya sa journal. Ang usal niya ay bumibigay pero matindi. Nagniningas ang mga sigil, mabigat ang hangin sa static, pero ang kinang ng susi ay kumikislap, hindi stable na parang tumutol. Nahati ang mga bulong, kalahating humihimok, kalahating nagbabala ikulong. Hindi sisidlan. Ang marka ng gutom ay nagniningas tulad ng pugon, at nararamdaman ko itong nagtutulak. Gutom buhay umaabot sa susi. Dalawang tagamasid ang pumasok sa pinto. Ang kanilang nakahud na anyo ay mahinang kumikinang. Ang kanilang ugong ay isang pisikal na puwersa. Hinintay ko ang napkin, sumabog ang sigil nito sa puting liwanag. Natumba sila, pero isa pang tumawid sa pintuan. Nagniningas ang mga mata sa ilalim ng hood. Inihintay ko ang kutsilyo na tamaan ng isa sa balikat, pero halos hindi sila nagkibot. Ang gloved na kamay ay humintay sa dibdib ko, tinutukan ang marka. Muli ang madilim na kapangyarihan. Hindi hinintay at itinulak ko ang tagamasid pabalik. Ang puwersa ay nagpabiyak sa batong sahig. Manatili sa linya mo, singhal ko, pero natakot ako sa kapangyarihan ng marka. Masyadong malakas, masyadong sabik. Sumigaw si Kaplan, pigilan mo sila.
Halos tapos na pero nabasag ang boses niya at nakita ko ang dugong tumutulo sa benda niya bumubuo sa altar. Ang mga pahina ng journal ay marahas na nag-flip huminto sa isang sigil, isang spiral walang slash tulad ng takip ng susi. Umungal ang mga bulong sirain. Ngayon, sisidlan. Ang mga salita ng susi, kailangang masira ang sisidlan ay nagniningas sa isip ko. Naisip ko na ako ang conduit, hindi ang simbahan o si kaplan. Gustong makalaya ng marka at ginagamit ako nito. Isa pang tagamasid ang sumugod at umiwas ako, hinintay ang braso nila pero tumindi ang kanilang ugong, niyanig ang stained glass sa itaas. Bumagsak ang mga bubog at hinintay ko si kaplan na basag ang braso ko. Umabot sa rurok ang enerhiya ng ritual, nakakasilaw ang mga sigil at umungol ang katedral, kumalat ang mga bitak sa mga dingding. Ang usal ni kaplan ay umakyat isang desperadong crescendo at nagniningas ang journal at susi. Ang kanilang liwanag ay naging nakakasilaw na puti. Natigil ang mga tagamasid, bumigay ang kanilang ugong, pero umungal ang marka ng gutom at naramdaman ko madilim, malawak, walang hanggan, sinusubukang kumalmot mula sa akin. Sumigaw ang mga bulong, pumili, sirain, iligtas. Pumili na ubos na ang barya ko sa larong tubulong ko, pero napakalaki ng kapangyarihan ng marka at nawawalan na ako ng hawak. Bumagsak si kaplan, naputol ang usal niya, dugo ang nagpapahid sa altar. Humina ang mga sigil, hindi natapos ang ritual at sumulong ang mga tagamasid. Ang kanilang ugong ay isang mapagtagumpay na drone. Kinuha ko ang journal at susi, isinilid sa backpack at hinila si kaplan. Ang bigat niya ay parang patay na laban sa akin. Sumulak ang marka at muli ang madilim na kapangyarihan. Tinutokso akong pakawalan ito, sirain ang sisidlan, palayain ang gutom at sunugin silang lahat. Nagmakaawa ang mga bulong, hindi tumakbo, magtago. Ang pagtakbo na ang cardio ko, bulong ko, at hinila si kaplan patungo sa side door, palapit ang mga tagamasid. Sumiklab ang mga sigil sa huling pagkakataon, bumili ng ilang segundo at natisod kami sa hamog sa labas. Nanginginig ang katedral sa likod namin. Nilunod kami ng hamog. Ang ugong ng mga tagamasid ay mahina pero walang humpay. Halos walang malay si kaplan, bumubulong. Nabigo. Nagigising na. Kumabog ang marka ng gutom, mas kalmado pero mas mabigat na parang naghihintay. Mahinang kumikinang ang journal at susi sa pack ko. Ang bigat nila ay paalala ng kung ano ang nakataya. Mahina, basag ang mga bulong, magtago. Pumili. Malapit na. Lumabas na kami sa simbahan pero hindi sa laban. Ang kapangyarihan ng marka, ang mga salita ng susi, ang pangangaso ng mga tagamasid, lahat ito ay nagtatagpo sa akin. Ang sisidlang nabibitak sa pressure. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tito ko. Hindi mo mahawakan ng ilog sa mga kamay mo. Tungkol sa kasakiman yun, pero ang gutom ay bahods at ako ang dam. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista, ang ritual collapse, kung saan nabigo ang pagkakakilala, nagpapakawala ng entidad, kung kailan nasira, basag ang angkla, tao o bagay. Sabi ng iba, alamat. Ang iba naman itinuturo ang mga nawalang coven. Bumagsak ang ritual at ako na ang angkla ngayon na may markang higit sa peklat, nahihina. Si kaplan, dumarating ang mga tagamasid at ang gutom ay bumubulong ng pangalan ko. Ang susunod na pagpili ay hindi lang sa pagliligtas sa kanya, kung sisibatin ito o anong mangyayari. Ang hamog ay bumabalot sa kalye sa hating gabi, isang nakakasakal na belo na nagpapatahimik sa pulso ng lungsod. Nakasandal sa akin si kaplan, mababaw, ang hininga, halos walang malay. Ang bigat niya ay humihila sa bawat hakbang. Ang mga strap ng backpack ay bumaon sa balikat ko. Ang journal at susi sa loob ay mahinang kumikinang, ang kanilang pula at gintong kislap ay kumakabog ng mahina sa canvas, buhay pero pagod. Ang mga bulong ay manipis na, sinulid, gumagabay sa gitna ng hamog. Kanlungan, hilaga,
magtiwala. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay kumakabog sa lumalakas na kalooban. Hindi lang hapdi, kundi presensya bumubulong ng sariling madilim na udyok. Hinintay ako sa pagsuko. Lumalapit ang ugong ng mga tagamasid, isang walang humpay na drone na humihiwas sa hamog, at bumulong ako. Kung hide and seek to nandadaya sila, pero nanginginig ang boses ko, ang takot ay kumakalmot sa bituka ko. Bumulong si Kaplan Hilaga, lumang tindahan, kay Haro. Nabubulol ang mga salita niya, basang-basa ng dugo ang benda niya, at hinigpitan ko ang hawak kalahating buhat sa kanya. Inulit ng mga bulong ang sinabi niya. Tindahan, ligtas. Pero tumutol ang marka ng gutom, mabigat ang pulso, na parang alam nito kung saan kami patungo at ayaw nito. Ang bigat ng susi sa pak ko ay parang tanikala ang mga salita nito. Kailangang masira ang sisidlan umiikot sa ulo ko. Ako, ang sisidlan, ang conduit, at lumalakas ang kalooban ng marka. Tinutokso akong pakawalan ito sirain at hayaang lamunin ng gutom ang mga tagamasid. Hindi ngayon kaibigan bulong ko, pero nakakaakit ang kapangyarihan, isang malamig na agos na nagpapatigil sa mga kamay ko. Ang kalye ay multo ng sarili nito, nilulunod ng hamog ang mga karatula at ilaw. Naging matalim ang mga bulong malapit. Bilisan mo. Pero sumigla ang ugong ngayon kasabay ng mahinang yabag, marami umiikot. Lumingon ako, walang anuman kundi hamog, pero kumabog ang marka ng gutom, isang babala. Inayos ko ang bigat ni Kaplan, handa ang kutsilyo, at sumitsit, halika magpakita kayo. Isang anino ang kumislap sa hamog na kahod, tahimik, at ang ugong ay nag-vibrate sa bungo ko. Sumigaw ang mga bulong, tumakbo. Ngayon, pero masyadong mabigat si Kaplan, at ang pagtakbo ay pantasya. Plan B, na bulong ko at hinintay ang huling chalk napkin mula sa manggas ko. Mahinang kumikinang ang sigil nito. Hinintay ko ito, sa anino sumiklab, nang maliwanag ang sigil at bumigay ang ugong, bumili ng ilang segundo. Bumitaw kami patungong Hilaga, sinundan ng hatak ng mga bulong. Lumitaw ang tindahan, isang sira-sirang storefront. Kupas ang karatula, Harrow's Antiques, na halos hindi mabasa. Umuugong ang mga bulong, halos gumaan. Sa loob, santuwaryo. Itinulak ko ang pinto at bumukas ito ng may langit-ngit. Walang kandado, walang sigil na kailangan. Sa loob ito ay labirinto ng maalikabok na mga estante, libro at trinket. Ang hangin ay makapal sa lumang papel at isang matalim parang ozone. Dahan-dahan kong inupo si Kaplan sa upuan, nakalugay ang ulo niya at chinek ang pulso niya, mahina pero nandyan. Humina ang mga bulong, magtago, maghintay. Kumabog ang marka ng gutom, mas kalmado. Pero mapilit, at nararamdaman ko itong nanonood, naghihintay na madulas ako. Inilagay ko ang backpack, ang kinang ng journal, at susi ay nagdudulot ng kakaibang liwanag sa mga estante. Ang ugong ay nasa labas na umiikot sa tindahan, pero ang mga dingding ay mahinang umuugong na parang protektado. Magandang dekorasyon, Haro, bulong ko, at naghanap ng anumang gamit, chalk, sigil, first aid kit. Nakakita ako ng leather-bound notebook. Sa estante ang takip ay minarkahan ng spiral, walang slash tulad ng susi. Sa loob, mga tala ni Haro, mga nagbabagang babala. Ang conduit ay kailangang magpigil o masira. Walang gitna. Kumirot ang tiyan ko. Sumulak ang marka, at muli ang madilim na kapangyarihan. Hinintay akong sirain, pakawalan ito. Ang mga bulong ay kontra, mahina, pero matataga magdala. Pumili. Lumakas ang ugong, na yanig ang mga bintana ng tindahan. Gumalaw si Kaplan na papaos, isil ang pinto. Sigils. Kinuha ko ang chalk mula sa drawer at gumumuhit ng mga sigil. Ayon sa itinuro niya, mahina pero steady ang kinang. Ang ugong ay dumidiin at isang anino ang gumalaw sa labas, sinusubok ang mga ward. Umungal ang marka ng gutom at naramdaman ko malawak gutom buhay. Hinintay akong kumilos, sinirang sisidlan at tapusin ito.
Umulak ang mga bulong hindi. Magdala. Kanlungan. Hindi ako ang iyong papet bulong ko, pero ang pagpili ay nakakapigil. Masira at baka wasakin ng gutom ang mga tagamasid, pero pati ako si Kaplan ang lungsod. Magdala at kami ang mga pato na may hinintay na si Kaplan at mga tagamasid na palapit. Nabasag ang bintana, isang glove na kamay ang umabot, pero sumiklab ang mga ward, itinulak ito. Mahigpit ang hawak ko sa kutsilyo, nakatayo sa itaas ni Kaplan, at bumulong maling tindahan ang napili mo. Nakabibingi na ang ugong maraming tagamasid sa labas, at ang kalooban ng marka ay parang tidal wave na ngangako ng kapangyarihan kung bibigyan ko. Bumulat ang mga mata ni Kaplan, sinalubong ang akin at bumulong, huwag, sumira. Sumang-ayon ang mga bulong magdala, magtiwala. Kinikilampang ako, itinulak ko ang madilim na kapangyarihan at hinintay ang umaabot na kamay, itinuli ito pabalik. Nagdala ang mga ward pero humihina at ang pagpili ay ngayon sumira o lumaban upang magdala na walang garantiya na makakaligtas kami. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng lola ko. Hindi mo madadala ang bagyo sa bulsa mo. Tungkol sa mga pasanin yun, pero ang gutom ay bagyo at ako ang kulungan nito. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista, ang conduit collapse kung saan ang isang taong may marka ay nabigong maglaman ng entidad na may panganib ng pagkawasak. Sabi ng iba mito, ang iba itinuturo ang mga nawalang linya ng dugo. Ako ang conduit at lumalakas ang kalooban ng marka. Namamatay si Kaplan, nasa pinto ang mga tagamasid at ang mga bulong ay humihingi ng pagpili. Ang pagdudulot ang natitira sa akin pero kabilang ang lahat at ang bagyo ay malapit na makalabas.